Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako yung pangatlong henerasyon na ng aming pamilya. Ito ay nag-umpisa mula sa aking lolo nung yung mga pa lang uso nun, mga tingga-tingga. Eventually naipasa sa aking ama. Tapos nung ako ay natapos mag-aral, ito ay naipasa na sa akin. Ever since actually nasa printing na talaga. Ang tawag pa dati is letterpress. Kasi ang style naman sa Filipino-Chinese, kapag ka bakasyon, hindi kami pwedeng nasa bahay. Nasa negosyo kami. So, right there and then, nakikita na namin kung paanong ginagawa yung mga tingga, binubuo yung mga letra. So, more of immersion until eventually, syempre, meron na kaming basic knowledge paano tumakbo yung negosyo sa edad na medyo high school pa kasi noon eh. Actually sa father ko naman, since medyo nasa high school na ako noon, ang training naman noon was in marketing. Pumupunta sa mga kliyente, hindi na more on sa loob, more on paano manligaw ng kliyente. Ayun, tapos umabot pa sa punto na syempre lalo na kapag medyo malalaki yung mga kliyente, may mga challenges na mga the way na paano ma-acquire yung mga kontrata. So part of that na rin sa amin, na ipasa rin sa amin, I was not sent out, hindi ako pinasubukan sa iba. So diretso na talaga ako sa loob ng imprenta. Siguro yung pressure was from the inside. Inside. Oo. Siyempre yung mga empleyado, 'di ba? Since bago ka, bata ka, andyan yung mga susubukan ka. Dahil ang nakita nila yung anak to ng may-ari. Since meron naman kaming mga organisasyon o samahan sa mga imprenta, yung mga samahan ng mga manlilimbag, syempre, alam mo yung pag nagkikita-kita kayo, parang magkakaibigan kayo. Syempre, kaya ka nga nagmiyembro, di ba? Dahil gustong mong humingi sa kanila ng mga advice, mga suggestion. Pero kapag ka umabot na sa mga ganon, nagtatanong ka na, pwede bang mag-plant visit sa imprenta mo? Negative na yung mga sagot. Pagka may mga tinatanong kang problema, parang hindi na sasagot, hindi na ine-entertain. Kasama rin kasi doon yung ating yung syempre yung dealing with the government. Bumibisita sa amin yan. Kasama na kasi yan sa araw-araw na hinaharap ng negosyo. Yeah. Actually, nagpatotoo sa akin yung burst na yan. Nung syempre nagkaroon kami ng audit sa BIR o yung tinatawag na letter of authority. So syempre ang dating kasi noon, 'di ba, parang ginagawa mo naman yung tama, nagbabayad ka ng tamang buwis, and yet doon medyo nag-speak si God sa amin na tao rin naman sila at 'di ba, siguro yung temptasyon ng buhay at saka syempre meron din silang mga hangarin sa mundo, yung mga syempre gusto mo rin naman mag-aral ang mga anak mo sa mga magagandang paaralan. Hindi ka lang nagko-commute, syempre gusto mo meron ka ring sasakyan. Kaya it's not an accident, but ginawa ni God kasi na naging ministry ko siya. Tapos actually sa mga kliyente, nandiyan kasi yung bribery. Pero sabi nga sa salita ng Diyos kasi, di ba, na even a righteous person, mabubulag daw kapag iyong inalok o iyong binribe. Mabait ang Diyos dahil
dumating yung panahon na talagang meron siyang pina-experience sa akin na hindi ko makakalimutan. Dalawa kasing style no? Yung iba, may mga tinatawag na sealed bids. Sealed bids? Oo, okay. Yung magbibidding ka, pero sa totoo lang, nag-usap-usap na. Tapos formality na lang yung pagbukas nung white envelope. Oo, pero meron din naman talaga na mga totoong mga na talagang para kasing nanliligaw eh. So nakikita namin pagkatapos namin may ibang manliligaw. So 'di ba parang nagpapasagot ka ng babae kung sinong pipiliin. Tayo naman ang ating mission, 'di ba, is to evangelize. So nag-uumpisa sa magbi-build kami ng relationship, makikipagkwentuhan. Tapos sinasabi namin na kami kung ano naman yung talagang dapat. Hindi kami nagbabagsak ng presyo. Oo, pero syempre sa una, hindi naman nila alam kung tunay naman yung sinasabi namin kasi wala pa naman yung trust factor doon, no. Pero eventually sa kaka-meet sa kanila, nagbi-build ng relationship nga at nare-realize nila na totoo naman pala yung iyong mga sinasabi. Siguro minsan merong pa nga akong na-encounter na kapwa competitor ko, malaki sila, nasa adhesive business. Pagka nakikita daw niya yung pangalan ng kumpanya namin, sinasabi niya, ibigay mo na lang yan kay Kenstar. Kahit na itong tao na ito is hindi ka pareho ng aking paniniwala. So meron pa rin talagang mga matitino at mababait na mga tao pa rin. Oo, kaya lang syempre meron yung the other side of the coin, yung talagang sa harap mo okay. Oo, kasi akala mo kakampi mo eh. 'Di ba? Pero in disguise pala. Oo. Actually sa pagbibidding din kasi. Yan. Syempre kapag lahat inilagay mo sa tama, yun nga ang sinasabi. Ang hirap sa imprenta kasi cutthroat competition eh. Dahil volume, bagsakan ng presyo. Alam nyo, hindi lang pagka yung presyo, nakita namin na minsan nagtataka kami, paano nangyayari yun na gano'n yun ang presyo niya. Tapos most of the time nare-realize namin yung 12% VAT pala siguro. Doon ang difference. Kaya lang syempre bilang anak ng Diyos you have to declare the 12% VAT. So madalas doon kami natatalo. Hindi leveled ang playing field. Pero ang Diyos mabait kasi nagbibigay siya ng mga panibagong mga kliyente. Meron at meron pa rin. Basta gawin mo lang yung nararapat according sa kanyang salita. At ang sinasabi nga is meron kasing tinatawag na God's economy. Hindi lang yung worldly economy na susundan natin. Papakita talaga ng Diyos na hindi kanya pababayaan. Basta sumunod ka lang sa kanya. Pero syempre, yung faith mo will really be tested. First and foremost siguro, dapat ma-realize natin na syempre nauna tayong nakakilala sa Panginoon. And ang kautusan naman ni Jesus yung lost, di ba? Syempre, we have to give them the benefit of the doubt na hindi lang nila alam. Syempre, kung sinong mas nakakaalam, kumbaga mas merong nasa kanya yung responsibilidad na i-share natin yung good news sa kanila. Kasi pag hindi ganun yung mindsetting, pag yung mindset ko naging competitive worldly businessman, lahat puro na lang pera.
mag-iiba yung agenda ko. Siguro magiging kapareho na rin nung sa kanila. Yun siguro yung parang pinaka distinguishing mark. What makes us we have to have compassion Oo, and realize na hindi naman permanente tayo sa mundo. 'Di ba? Na oo nga, makukuha nga natin lahat ng kayamanan sa mundo. 'Di ba? Pero at the end of our lives, pag uuwi ka sa bahay, malungkot ka pa rin Parang may kulang Oo, so siguro first and foremost mangingibabaw pa rin siguro yung ating mission na dapat makilala nila ang Diyos Ama, 'di ba? Para naman na magkaroon ng tinatawag na contentment. Mahirap yung contentment Mahirap. Maraming temptasyon sa mundo. Pero pag na-practice na natin yung contentment, matututo tayong tumanggi ng mga material na bagay at maging kung ano na lang ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. Pero it doesn't mean contentment means laziness naman. Being complacent. Siyempre, sabi nga sa salita ng Diyos, 'di ba? Ang those who do not work, 'di ba? Yung hindi raw magtatrabaho, walang karapatang kumain. Oo, so siguro yung tinatawag mo nga, sabi mo nga nung una, yung balance, no? Yun siguro. Actually, ang maganda naman sa BAM kasi is marirealize mo na hindi ka lang pala nag-iisa na gumagawa ng tama kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Siguro ang kagandahan doon, meron kang sabi nga rito, parang kaagapay ba? Oo, kaagapay, yung na yun din ang pinagdadaanan nila. 'Di ba? And how were they able to do the right thing and yet survive? 'Di ba? So, mahalaga at maganda na merong like-minded individuals o yung parehong mga negosyante ba na which is syempre yun ang ating the goal of a businessman naman is really to make money. Pero ano ba ang isang Christian businessman? 'Di ba? So parang iba pala ang goal ng also to make money, but syempre lahat ng sinasabi sa salita ng Diyos, yung hindi kang aapak, hindi ka mga away, hindi ka, 'di ba? Yun ang kagandahan kapag ang Diyos nasa negosyo. Siyempre alam naman natin na kapag ginagawa natin ang tama, given na tayo ay gigibain, tayo ay kakalabanin, at tayo ay lilinangin, 'di ba? Given na kasi 'yun Siguro ang difference lang is kailangan magkaroon talaga tayo ng Diyos na wherein meron tayong masasandalan. Kasi yung tao pwedeng magbago. Pero ang Diyos kasi hindi nagbabago. 'Di ba? So if we cry out to God, sabi nga sa James chapter 1 verse 5 if anyone of you lack wisdom, 'di ba? Humiling lang tayo sa Diyos at bibigyan na tayo ng angking katalinuhan. 'Di ba? Kasi yung mga alam natin may hangganan. Pero yung angking talino na galing sa Jesus, kay God, limitless 'yon. Bibigyan na tayo ng pag-asa, bibigyan na tayo ng mga bagong kliyente. Sasabihin niya sa atin kung yung ba talaga ang dapat ka pang manatili o dapat kang magbago ng iyong linya ng negosyo. Yun ang maganda kasi kapag meron ka. At saka siguro yung
kasamahan sa simbahan, yung kasi sa akin yung D group napaka-importante, yung That's tinatawag na meron akong grupo sa church. Accountability group. Oo, na magsasabi sa akin kung medyo ano ka na, nagiging ibang klaseng negosyante ka na. 'Di ba? Iba yung may accountability nga na sinasabi. Tapos to encourage siguro yung mga gumagawa na ng tama at nahihirapan pa rin. Siguro, oo, mahirap ang buhay. But with God, nothing is impossible talaga. Siguro, dumating din kasi sa isang point na nung ginawa na namin yung tama sa aming negosyo, talagang hindi kami pumapasok sa mga bidding kasi syempre wala nang mga under the table. So, question din namin ng Diyos na, Lord, para sa amin pa ba itong negosyo na ito? Pero, malalaman mo kasi pagka it's either magpapadala si God ng panibagong set of mga customer, mga kliyente. And marirealize mo na talagang ibig sabihin gusto ng Diyos na ipagpatuloy namin ito. At yung mga panahon na yung katapusan na, yung kulang ka ng pambayad sa supplier, Diyos din ang gagawa ng paraan. Siya din ang gagawa. Siya rin na biglang last minute may magbabayad. So talagang he is seldom late. He is not early, but he is always on time. So walang ibang paraan kung hindi Diyos lang talaga. Yun lang, wala akong ibang alam na paraan.